Hi guys! Welcome back to my channel. Ako po si Joanna, hindi po ako instructor, hindi po ako teacher. Nag-aaral lang po ako ng Java programming language and sineshare ko lang po dito kung ano yung mga naintindihan ko base sa pag-aaral ko. So, ayun, last video ang shinare ko about two pillars of OOP since si Java object-oriented siya. Shinare ko kung ano ibig sabihin ng encapsulation tsaka yung polymorphism. Ngayon, i-share ko naman kung ano ibig sabihin ng memory management, yung stock tsaka yung heap, kasi si Java automatic memory management siya. So ano nga ba yung stock and heap na memory? So may iba pang types of memory sa Java, pero dito muna tayo magfo-focus yung related sa behavior ng program during execution. Bagong lahat, dahil limited ang memory ng computer, both stock and heap memory ay limited din. So, ibig sabihin yan, pwedeng maubos, pwedeng mag-crash ang program pag hindi natin alam gamitin ng maayos. Okay? So, stock memory ay stores primitive data types, holds local variables, follows the LIFO, last in and first out. Okay? Kailangan nating maalala yan guys, yung LIFO. Each thread has its own stock. Okay, meron tayong example dito. So, meron tayong tatlong method. Each method, within the method, may tinatawag silang method. Okay, dito tayo kay void A. So, habang nagra-run siya, tinawag niya si method B. So, ang concept ng stock, okay, patong-patong siya. Habang nagra-run si stock A, ay si method A, so napupunta siya sa stock memory. Siya yung last in. Okay, nasa baba siya. Ayun siya. Okay, so within the method A, tinawag niya si method B. So, babasahin naman ngayon natin si void B na method. So, pag tinawag si B, hihinto muna si A. Okay? Ganon din sa pagbasa kay method B. So, habang nandoon sa loob ni method B, tinawag niya si method C. So, pag tinawag si C, hihinto muna si B. Okay? Ngayon, nandito na tayo kay void C. So, nasa taas na siya. Okay? 'Di ba yung LIFO, yung last in, first out. Okay? Pag tapos na nating basahin si C, babalik na tayo kay B. Okay? Pag tapos na nating basahin si B, babalik na yan tayo kay method A. Ganun yung stock guys, patong-patong siya. Ngayon, sa stock memory, doon napupunta ang primitive data na declared sa loob ng methods. Ano ba yung mga primitive data na yan? So, yun yung byte, short, int, long, float, double, char, tsaka boolean. So, meron tayong example ulit dito. Same example lang katulad nung kanina. Pero, sa loob ng mga methods, nag-declare na tayo ng type tsaka ng mga variables. Ito. So, ganun din. So, kung paano natin pinagpatong-patong yung method, okay, ganun din yung pagpapatong-patungin din natin yung mga value sa loob ng method. Okay, so pag tapos na si C, tatanggalin na sa memory si Z. Okay, pag tapos na si B na method, tatanggalin na sa memory si Y. Ngayon, pag tapos na si A na method, tatanggalin na sa memory si X. Ganon siya. Ang pag-allocate ng primitive data sa stock, patong-patong din yan. Pag natapos na yung method, buburahin na lahat ng gamit niya sa stock memory. Ganun si stock memory guys. So, meron tayong isang type ng error na na-encounter. Ito yung stock overflow. Kapag naubusan na tayo ng stock memory, nangyayari ito kapag sobrang lalim at dami na ng mga method calls. Imagine guys, ito example. So, meron kang A1 na method. Sa loob ng A1 mo, tinawag mo si A2 na method. Okay? Sa loob ng A2 na method, tinawag mo ngayon si A3 na method. Hanggang sa umabot ka na sa A100,000 na method. Okay, ang sobrang lalim na niya, sobrang dami mo ng method within the method na tinawag, magkakaroon ng error yan. Yun yung tinatawag na stock overflow. Ngayon, si Java, multi-threaded siya. Okay, so ano ba ibig sabihin ng multi-threaded? Shinare ko din yan kung ano yung naintindihan ko sa multi-threaded guys sa previous video ko. So, ibig sabihin ng multi-threaded, sabay-sabay tumatakbo ang maraming task. Ngayon, si Java, multi-threaded siya. Bawat thread may kanya-kanyang stock memory. Okay, meron tayong example dito guys. So, sa thread 1, nag-update ng data. Yun yung task niya. Sa thread 2, nagsesend ng email sa mga clients. Ngayon, sa thread 3, nag-generate ng mga reports.
Okay, pwede yang sabay-sabay, kaya ni Java yon. Pero, sinishare ko lang dito na kahit na sabay-sabay siya, meron siyang sari-sariling thread. May sari-sarili siyang stock memory. Okay? Dito naman tayo sa heap memory, guys. So, ano ba ibig sabihin ng heap memory? Stores all Java objects and arrays used for dynamic memory allocation, managed by the garbage collector, which automatically frees memory used by unreferenced object. So, diniscuss ko din kung ano ibig sabihin nung pag-garbage collect dun sa mga previous videos ko. Please check it out, guys. Ito, heap memory, lahat ng hindi primitive. So, sa stock memory, yung mga primitive data doon napupunta. Pero sa heap memory, yung lahat ng hindi primitive doon napupunta sa heap memory. Okay? So, every time we use the new operator, si JVM, si Java Virtual Machine, ang naghahanap ng space sa heap memory kung saan ilalagay ang bagong object. Okay, tingnan nyo tong example. Person P is equals to new person. So, kapag gumamit ka ng new operator, si JVM ang naghahanap ng space sa heap memory. Okay, kung saan niya ilalagay yon, yung object, yung new object mo, which is yun si person. Ngayon, dito sa example, guys, meron tayong class foo. Okay, meron tayong person P is equals to null. Pero kung titignan nyo dito sa babang part, yung void A na method, tinawag niya si init person. Dun sa init person, dun pa lang siya gumamit ng new operator. So, ngayon, ang laman ni P ngayon, si John. Okay? Bumalik tayo dun sa method A. So, pinrint niya yung John, 'di ba? So, unlike stock, kahit tapos na mag-execute si init person, buhay pa din yung object na si John at magagamit natin sa method A. So, kanina, shinare ko na kapag pagtapos ng basahin yung method, 'di ba natatanggal, nabubura yung mga variables do sa stock. Ngayon sa heap hindi ganoon. Buhay pa rin yung object, yung object na ginamit mo kahit na tapos mo nang basahin yung method mo. Okay? So, inspiration ng Java. So, before Java, si C or si C++ ang sikat na language. Pero mahirap mag-code kasi developer ang nagmamanage ng objects sa memory. So, meron tayong example dito, guys. So, itong example na to, sample siya ng C or C++ na nag-allocate ng memory. Ngayon, sa C or C++, kapag nag-allocate ka ng memory, kailangan i-deallocate mo din siya manually dun sa memory na yun. Okay? Nagkakaroon kasi ng meron kang tinatawag na memory leak. Okay? I-share din natin yan maya-maya. So, nagiging complex yun kasi minsan yung na-allocate mo na memory kailangan pa sa ibang methods. Okay? Ang mahirap siyang i-trace kapag kailangan mo siyang i-deallocate. So, kung nakalimutan mo na siyang i-deallocate, so, mahirap i-trace yon, magiging complex siya, ganon guys. So, ito, yung memory leak, ang tawag kapag nakalimutan mo mag-free up ng di mo kailangan. So, pwedeng maubusan ng memory ang program kapag maraming object ang nakalimutan ma-free up or madaming memory leak. So, sa C tsaka sa C++, doon nagkakaroon ng kalat mo, linis mo. Okay, so kapag meron kang inallocate ng memory, kailangan mo rin siyang i-deallocate manually. Ngayon sa Java, pwede kang mag-allocate ng kailangan mong objects. Merong tagalinis kapag di mo na kailangan, so no need to free up memory sa code. Si garbage collector ay parang maid na tagasunod at naglilinis ng objects na hindi na natin kailangan. Ganun si garbage collector. So meron tayong class foo dito. Kung makikita nyo, dun sa loob ni A na method, okay, meron siyang P is equals to null. So, kapag walang variable na nakaturo kay John, candidate na siya for garbage collection. Shinare ko rin yan dun sa mga previous video ko. Please check it out, guys. So, kapag candidate na yung isang object for garbage collection, automatic na tong aalisin ni garbage collector. Okay? Kapag wala nang nakatutok dun sa object na yon, guys. So, hindi natin alam kung kailan maglilinis si garbage collector. Hindi din natin siya makokontrol na, mag-collect ka na ng garbage kasi masyado na makalat. So, hindi natin alam. Okay? Pero, ang alam lang natin, basta tatakbo yan kapag kailangan ng memory.
Ganon. So, isummarize natin guys, sa stock memory, for primitive data or variable, pagtapos na mag-run yung method, nabubura na yung mga data sa memory. Remember the LIFO guys, yun, yung last in, first out. Pag sinabing stock memory, basta patong-patong siya. Okay? Pag sinabing heap memory guys, for objects and arrays, nalilinis na yung mga data sa heap memory kapag wala nang nakatutok na variable sa kanila. So, sino naglilinis na yun guys? Si garbage collector. Okay. Sa next video natin guys, i-share ko naman kung ano yung mga naiintindihan ko tungkol dun sa collections framework. So stay tuned guys. Maraming salamat. Sana natulungan ko kayo. Sana kung meron kayong mga added information, please feel free to comment below. Salamat po. Like, share, subscribe. Thank you.